Isa nga po ito sa big time problem ngayon ng Lakers at etong si LeBron James ang takot talaga dito. Hindi pwedeng mangyari to at halos buong fans ng Purple and Gold hindi talaga mapapatawad kapag eto pa ang nangyari sa kanilang team. Wala lang ang magandang resultang makita matapos ang kampyonato. Tapos ganitong gulo pa ang makikita sa koponan. Kaya kahit sino, kahit si King James pa talagang mangangamba nga naman. Lalo pat etong si head coach Darvin Ham at D'Lo ang involved sa gusot ngayon. Paano ba naman kasi mga kapatid nang matalo nga po ang LA sa Sacramento Kings sa last laban nila matinding sisihan na ang nangyayari sa dalawa. Maraming nagtaka at napataas ng kilay sa biglang inamin ni D'Lo sa interview. Naging matindi nga daw ang sagutan nila ni head coach sa locker room. Medyo matindi din kasi ang binitawang salita ni coach na walang ka-effort nga daw ang player na parang may pinariringgan. Kaya dito sinagot na ng pabalang ni D'Lo si coach na dapat nga daw merong tamang diskarte o plano at wag isisi lamang sa manlalaro. Ito nga yung mga panahong hindi pa bumubulusok sa puntos at tila nangangapa pa si D'Lo sa team at nasa rumor na rin siya na pwedeng i-trade ng LA bago ang trading deadline. Hindi talaga nagustuhan ni D'Lo ang tabas ng dila ni Coach Ham sa kanila. Pero matapos nga po noon tila nabuhayan rin siya at na-motivate kaya naging disenteng-disente na ang mga laruan niya. Bagamat todo depensa naman nga po si Coach Ham at ayos lang naman nga daw ang relasyon nila ni D'Lo. Pero kabaliktaran nga po ang lahat ng yan matapos ang naging talo nila ngayon kontra sa Kings. Naidagdag pa nga ni D'Lo mga kapatid na merong favoritism itong si Coach Ham. Mas paborito nga daw niya si Dennis Schroeder kaysa sa kanya. Kaya pala rin nabangko si D'Lo mas may tiwala nga daw si Coach kay Schroeder kaysa sa kanya. At ang pinakamabigat pa nga po sa binitawang salita ni D'Lo sa interview hindi pa daw completely healed ang relasyon nilang dalawa. Aba talagang may namumuo nga pong hidwaan maging ang mga fans naguguluhan nga din sa taktika ni Coach Ham. Maganda sana din ang nilaro ni Rui Hachimura sa first half kontra sa Sacramento. Pero pagdating nga ng second half hindi halos mapasahan ng bola. Yan nga rin po ang tingin ni D'Lo na walang tamang estratehiya ang kanilang kupunan. Samantala malaking insulto at tila tinraidor ni Booker si Kevin Durant dito mga kapatid. Sino ba namang mag-aakala na naging kampi mo na nga ang dati mong idolo? Ganito pa ang sasabihin mo. Galing mismo sa bibig ni Booker na big fan talaga siya ni KD simula pa noong 2011 at siya nga daw ang pinakapaborito niya. Todo papuri ang panimulang nasabi ni Booker sa kanyang kampi na ngayon dahil wala ngang ibang ginagawa at dito niya nakita kay KD na todo ang ensayo sa passion niyang paglalaro ng basketball. Pero kahit pa nga po natupad na ni Booker na maging kampi niya ang pinaka-idolo niya hindi pa rin si KD ang pinakamagaling nga daw. Paborito niya nga si Durant pero si LeBron pa rin nga daw ang the best. Naku po, ayos na nga sana ang sinabi niya tungkol kay Durant pero sabay may pahabol pang si LeBron pa rin ang the best Alam naman natin na maramdamin itong si Durant mga kapatid dahil kahit mga fans sa liga pinapatulan nga nito. Kampi mo na nga ang idolo mo, hindi mo pa nilubos na siya din ang the best Parang may pagka-traidor o medyo hindi ka sigurado na magaling talaga ang idolo mo dahil sa ibang tao ka pa nga rin nagagalingan. Bagamat hindi naman talagang negatibo ang nasabi din ni Booker. Pero baka iba rin ang maisip nitong si KD lalo pat medyo matampuhin nga ang batang to, diba? Tingnan na lang natin kung maiinis ba si KD dito. Medyo mainit din ang ulo niya ngayon dahil back to back silang tinalo ng Boston.